bumaba kami. Tapos nag-advise po ako kay tatay, tay, tingnan niyo po kung may maliligo lang po ako. Sabihan niyo po ako kapag kailangan i-move yung sasakyan. Kasi papacheck up rin po itong anak ko. Yun po naman ang sinabi ko kay tatay. Tapos nakapatok siya. Jay, sabi niya, may MMDA, iusog niya na yung sasakyan. Ay sige po, naliligo ako tayo. Tinawagan ko yung daddy ko sa third floor. Siya po yung bumaba dito. Wala pa po 2 minutes, nakababa na po siya. Kasi na 5 minutes, kaya hirain na lang po siya. Kung ngayon sa inyo, total wala naman 5 minutes, dumating ko kayo dito, titikita na lang po kayo. Hindi naman po ito non-confiscated naman po tayo dito sa Quezon City. Pwede rin po tayo magbayad through online. Ay pa ito, boss? Tara po si boss. Sino lang, boss? Lagpas na. Traffic. Naintindihan naman natin sila, siyempre, mahal ng pagpapos dyan, ang nahuli. Kaya lang, nakita naman natin, may mga video tayo, ginawa naman natin yung dapat para bago sila i-apprehend. So, sinunod natin yung protocol, batas, yun lang naman wala naman, iiwasan naman natin yung gulo. Pagmamahal, purong pagmamahal. Alright mga buro, clear na po yung area dito. I think mga 4 yata yung nakakuha dito sa side na to. At ito nga yung last, yung kina mami, ano. At naiintindihan natin si na mami, kaya lang wala rin tayong magawa. Sana maintindihan din nila tayo. At yung team natin po nag-proceed na. Hindi na natin alam kung saan sila nag-diretso. So sabay na lang tayo dito kay na-observe batilya. Alright mga puro, dito po yung team. May nahilan na tayo dito, isang L300. And then saan kayo nag-direction team? Dead end na to. Kumaliwa. Mga puro, mapansin nyo, no, medyo traffic kasi isang indication yan na nagkakahilahan dun sa may harapan. Ayan, tulad nga na sabi natin, ito dito mukhang nagkaroon ng hilahan dito sa area na to. So meron ditong nahila o hinihila na jeep. Naman tayong gamit, wala naman sa problema kaya natakot. Ayan, okay lang daw, cooperate na yung may-ari. Okay lang daw ilahin. Kasama na dyan sa Luces, Delarama, Rance. Mga bossing natin, napakasisipag. Mga puro Gerald Avenue. Okay, dito yung lagi tayo may nahihilang mga jeep. May jeep pa ulit dito isa. Kasama natin dito, Officer Palad. Ayan, dito na natapos. Balik tayo doon mga puro. Tignan natin kung ano nangyayari. Alright mga puron, dito tayo sa General Avenue at tuloy-tuloy ang clearing operation natin. Kasama natin ang ating team leader for today, Officer Alvario. Good morning sir, saludo mga boss, TTMT Mapoy mga boss. Boss, kamusta yung clearing operation na kinakandang natin ngayong araw na ito mga boss? Sa lahat naman, okay naman. Kaya lang may mga, syempre, hindi may iwasan. May mga nagre-resist din. May mga kanya-kanya katwiran talaga yan ng bawat tao. Kaya na kailangan natin implement yung batas talaga. Naintindihan naman natin sila, siyempre, mahal ng pagpapos dyan, ang nahuli. Kaya lang, nakita naman natin, may mga video tayo, ginawa naman natin yung dapat para bago sila i-apprehend. So, sinunod natin yung protocol, batas, yun lang naman wala naman, iiwasan naman natin yung gulo. So far, Officer Alvario, mga ilan? Estimate natin, mga nataw natin ngayong araw na ito mga bossing. Sa ngayon, nakaka 14 vehicles na po tayo. Tsaka yung mga natikitan, hindi pa nabibilang. Marami-rami na rin po. Thank you so much, Officer Alvario. Mabuhay po kayo mga bossing. God bless po. Saludo mga boss.
Sama rin nandyan, Officer Cara. Good morning, sir. Alright, yung mga puro ng dami, 14. Iba pa din yung mga natikitan lang. So yun yung NATO pa lang, ano, estimate na number. Ito nga, yung L300 na hila, ito yung hihila ka rin ditong jeep. At tuloy-tuloy lang po talaga ang clearing operation natin dito sa Quezon City. Dahil isa to sa mga way natin para solusyonan kahit papano yung problema sa traffic, especially yung mga mabuhay lane, and also itong mga concern, mga areas, mga critical areas, katulad lang kanina, no? Nasa eskwelahan tayo, so malamang yan nagiging problema paglabasan ng mga estudyante. Alagay yung traffic nararamdaman at walang madaanan yung mga estudyante na bangketa. Kaya naman for safety reasons, most and unang-una, safety ng mga bata, ng mga kahit hindi ng mga bata, kahit hindi ng mga estudyante, ng mga pedestrian yung iniintindi natin unang-una sa atin. Alright, again, saludo TTMD. Di kasi paggaling Sir Dexter Cardenas. At OIC for today nga, kasama natin si Officer Alvario. Kasama natin dyan sina Officer De La Rama, Arugay, Valencia, Luces, Cara, sino pa ba? Officer Batilio. And yes, tapos MMDA seated 1, Officer Guillomas, Bondok, Palad, Salazar. Alright, tuloy lang po tayo mga puro. Di natin alam kung saan paikot na ito, kung mayroon pang tow truck na natira. Kasi unang lapag pa lang, ang dami na agad natin nakuha na nag-violate dun sa illegal parking, ng illegal parking. Yan na muna mga puro. Kita ang pangyari ngayong araw na to. Assistant Street, corner Gerald Avenue. Let's go guys, purong pagmamahal. Alright mga puro, Gerald Avenue. Dito, usually mga natutow natin talaga dito, mga jeep. At ayun nga po yung mga nare-reklamo rin dito sa area, yung mga public vehicles, public utility vehicles na nakapark dito sa kalsada. At may nag-comment nga sa atin na as per dun sa comment na bawal daw yun ayon sa LTFRB, na dapat talaga pagka public utility vehicle meron yung garahe. Ito po ang Gerald Avenue, marami po dito papasayerong jeep. Mga puro, ito nadaanan na to, sigurado may mga natikita na dito, or worse is NATO yung kanilang sasakyan. Makita nyo kabilaan yan, may mga may mga jeep na nakapark pero pasok naman dun sa property line. So, wag lang dun sa bangketa or sa kalsada kasi may violation na po pag dun po kayo nakapark. Alright mga puro, dito may naabutan tayo. Ayan, si Officer Batilio. Isang hatchback, ganda, Mazda. Tapos sa kabila may driver naman, itong Isuzu. Tinitikitan na lang ni Officer Luces. Tapos hanggang dito sa dulo, okay na, malinis na po. Kaya balikan natin si Officer Batilio. Mukhang wala pang driver na lumalabas yung yung magandang sakyan, yung Mitsubishi. May isa pa pala dito, RAV4. Ito, dito si Officer Arugay. Alright mga puro, Gerald Avenue, meron dito isang RAV4, Toyota RAV4. Tapos doon merong Mazda 3. Kasama natin dito mga puro si Officer Arugay and Officer Batilio. Yung nasa dulo, yung Isuzu, tinitikitan na po ni Officer Luces. Ayun na po yung driver. Makatapusin ng 5 minutes, kaya hilahin na lang po siya. Kung ngayon sa inyo, total wala naman 5 minutes, dumating ko kayo dito, titikita na lang po kayo. Hindi naman po ito non-confiscated naman po tayo dito sa Quezon City. Pwede rin po tayo magbayad through online.
baka magkamali po ako na sabi sa inyo. Meron naman po tayo, within 24 hours, chinek nyo po sa online, makikita nyo po kung magkano. 2,000. Wala naman. 1,500. Wala naman. Siyempre, kailangan din ng pera ng tao ngayon. Pare-parehas na naman po tayo. Tubusin na online para... Online na lang po para hindi po tayo. Kasi araw-araw, lumayan na yan, di ba? Paano po? Tatanggalin ko na po. Kailan po ma'am? Saglit lang. Ay, mga puro, hindi, si ma'am pala yung driver. So titikita na lang po yan, may driver naman. So malaking bagay na po yan kaysa matupo yung sakyan. Katulad nito po, wala pa rin pong driver na lumalabas. Ito Mazda, ganda oh, Mazda 3. Sige na lang! Ano, sige na lang! So ito po, hilahin na po ito. 5 minutes na po ito. Tapos yan, si Officer Lucis na titikit, si Officer Arugay na titikita na yung isa doon na sasakyan. Ay mga puro, dito na yung driver. Na late si Bossing ng dating. Sana 5 minutes lumabas na si Bossing. So ito mga puro, hilahin na po ito. Diretso, Tumana Marikina, Santi Porimpound. Kasama na dyan, Officer Patilio, Officer Tanbingan. Ganda nun yung auto ni Bossing, Mazda 3. Kulay pula. Ay mga puro, cooperate na lang yata si Bossing na may-ari. Ito lang kaya, pre. Ito lang. Puno daday. Puno daday.
namin si tatay, pagka may maliligo lang po ako, bababa kami kaagad kasi may check up po yung anak 15 yung minutes na anak po. ko. Eh, pagkasabi po sa amin ni tatay, bumaba na po ako kaagad eh. Po, pagka wala pa si tatay dito kanina, nandito pa sa taas. Marami po kami nagtatanungan dito. Wala naman sumasagot sa akin. Boss, baka pwedeng na lang, Kasi po, may check-up ako, tapos may pasok din yung anak Intindihan ko namin. po, sila po, wala pa naman 5 minutes. Itong dalawang to, na-issue na ng ticket. Wala pang 5 minutes. Sa inyo po, 15 minutes na po. Tagal niyo po. Kung 15 minutes po na ganun katagal, ako nga po naliligo nung sinabi sa akin, si daddy ko bumaba kaagad, wala pa 2 minutes, nakababa na siya kaagad. Meron po kaming video set. Oo nga po, pero Kaya nga kasi po, si tatay. na-notified kami, wala po pong 15 minutes. 15 minutes. May video po ako, may video rin po siyang ngayong hawak. Baka pwede kahit ano na lang. Kung gusto niyo po, ano niyo po pwede. Papacheck up lang po yung asawa ko po, pasensya na po kayo. Kung gusto niyo, ano na lang po kayo para ma-schedule niyo kagad. Tama na lang po kayo sa kanila. Kaya po, para may labas ko rin po yung sa kanila. Papacheck up po. Wala nga po nakabayad ng pa-check up, hindi namin kaya Kaya mo rin po kayo ng MMDA, sir. Wala ako kami. Babayaran ko yung pag-check up ng ko, hindi po namin nasa-settle, pati yung pagpanganak niya. Tapos pag nagkaroon po kami, hirap na po kami. Sir, magbigyan niyo naman po kami kasi wala pa pong 2 minutes nung nalaman namin, bumaba kami. Tapos nag-advise po ako kay tatay, tingnan niyo po kung may maliligo lang po ako. Sabihan niyo po ako kapag kailangan i-move yung sasakyan kasi papacheck up rin po itong anak ko. Yun po naman ang sinabi ko kay tatay. Tapos nung kumatok siya, sabi niya, may MMDA, iusog niya na yung sasakyan. Ay sige po, naliligo ako tayo. Tinawagan ko yung daddy ko sa 3rd floor. Siya po yung bumaba dito. Wala pa po 2 minutes, nakababa na po siya. Yung bumaba si Kasi, ano mo, si Kasi, kayo naman po kanina pa. Kasi kanina pa. Naghahanap kami ng mga tao dito kung sino pwede sa usapin pa nila to. Wala nang sumasagot sa akin. Kaya pasensya na lang po kayo. Kung gusto niyo na po may settle, sumama na lang po. Alam po ito. Para mabura rin po yung record nyo. Kasi sa dito, kasi wala pong 5 minutes. Baka pwede. Baka pwede naman po, hirap na kami pambayad ng paggamot ng anak. Ay, boss natin kita nyo to? Ano, may ticket na lang. Hindi na lang isang pa. Boss, yung asawa ko, gamot din sa anak namin dahil may condition. Dati ng check-up, ang laking nito sa amin kapag hindi namin. Naiintindihan mo po kayo sir, pero kung umabot po kayo sa work, sa'yo, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.